Sa isang tahanang minsang puno ng saya, unti-unting narinig ang katahimikang hindi nila inaasahan. May isang inang mapagmahal, matiyaga at hindi kailanman napagod manalangin para sa kanyang anak. Araw-araw, nakikita niya unti-unting lumalayo ang kanyang anak. Sa bawat luha at bawat paghinga, idinadalangin niya na balang araw ay magbabago ang buhay ng kanyang anak. Ang kanyang anak na matagal nang nalulong sa bisyo at naligaw ng landas. Patuloy siyang umaasa, nananalangin ng nananalangin, at nagtitiwala sa Diyos na balang araw ang kanyang anak magbabalik muli. Ngunit dumating ang araw na pinakamalaki niyang takot. Ang humina ang kanyang katawan at lumala ang kanyang karamdaman. Sumulat siya ng isang liham na puno ng pagmamahal, pag-asa at panalangin. Kasama nito ang Biblia, ang pinakamahalagang pamana na alam niya ito ang makakatulong sa kanyang anak. Batid niya, hindi niya kontrolado ang oras at panahon. Humina ng tuluyan ang kanyang katawan at lumala ng tuluyan ang kanyang karamdaman. At alam niyang malapit na ang mga oras at panahong natitira sa kanya. Ang ina, ang ilaw ng tahanan ay pumikit na ng tuluyan. Nang namatay ang ina, bumagsak ang mundo ng anak. Umiyak siya ng umiyak, puno ng pagsisisi, galit sa sarili, sama ng loob at panghihinayang hindi siya nakinig sa kanyang ina at sa mga payo nito. Pero bago siya tuluyang nagpahinga, may iniwan siyang kayamanan. Hindi kumukupas, isang Biblia at sulat, puno ng luha, puno ng panalangin, puno ng pag-ibig na hindi nasayang. Dahan-dahan niyang binabasa ang sulat na iniwan ng kanyang ina. At ang sabi, "Anak, hindi kita sinukuan, at ang Diyos hindi ka rin susukuan." Ito ang pamana ng isang inang hindi sumuko at ng isang Diyos na kailanman ay hindi lumayo. Ang tunay na pamana, hindi pera, hindi ari-arian, kundi pananampalataya.